Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 8:08 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari yan! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News of Adlaw sa Huwebes, Agosto 14, 2025. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga headlines. Presidente Marcos ginpangunahan ang inaugurasyon sa ginpanami nga PFDA Iloilo Fishport Complex. BBB ang ginmanduan ng DPWH nga pasabton kag i-blacklist ang mga palpak na kontraktor sa flood control project. Flood mitigation project sa Haro ginpadulungan man sang presidente. Bag-o kag mas manami nga paluto sa Iloilo Fishport lauman. Mga mangunguma sa oton lakip sa mga benepisyaryo sa mga makinarya gikan sa Department of Agriculture. Ilang kakonsihal ginpakamalaot ang hindi pagtambong ni Iloilo City District Engineer Pakanan sa Quadcom hearing. Pakanan ginang kakas bilang district engineer suno sa kay Councilor de la Liana. Lalaki nga napatay sa dingle nga ginkuhaan sang sample para sa rabies nagnegatibo sa rabies suno sa Iloilo Provincial Health Office. Barko nga Miguel Malvar sang Philippine Navy nagdungka sa Iloilo City. Kag weekly clean-up drive kada Sabado. Dapat pa nga mapasangkad suno sa City Health Office. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PBBM ginpangunahan ang inaugurasyon sang ginpanami nga PFDA Iloilo Fishport Complex. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Ginpangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon sang bag-o kayo kag moderno nga Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex sa Iloilo City. Ang complex may ara sang 390 kilowatt peak solar photovoltaic system gamit ang 1,152 solar panel modules. Nakip sa mga bag-o nga pasilidad ang market hall, refrigeration kag cold storage buildings, commercial kag administration buildings kag mga pampubliko nga kasilyas. Sa karon masobra 1,400 fisheries industry players na ang nagabenepisyo sa Iloilo Fishport Complex. Ang ginpanami nga Iloilo Fishport Complex ang ginalauman nga magapabaskog pa sa sektor sang pangisdaan kag magahatag sang mas manami nga pasilidad para sa mga mangingisda sa Iloilo. Sa iya pagbisita sa Fishport, dinupdan si Presidente Marcos ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presidente Marcos ginmanduan ang DPWH nga pasabton kag i-blacklist ang mga palpak nga kontraktor sa flood control project. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Paul Tarosa. Sa pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Iloilo, nakita niya mga delayed kag palpak ng flood control projects na nagapalala pa sa pagbaha.
Sa iyo nakita sa giniwat nga inspeksyon, gimanduan ni Marcos sa Department of Public Works and Highways nga dapat manabat kay i-blacklist ang mga palpak nga kontraktor. Kinpangabay man sining publiko nga makigpahin sa kampanya kontra korupsyon kag pagbaha sa mga may ihibalo i-report mga anomalya sa sumbong sa Pangulo.ph. Naibaluan gininspeksyon sa Presidente ang Sections 9 kag 10 sa flood mitigation project sa Haro, Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Walter Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Flood mitigation project sa Distrito Sangharo ginpadulungan ni PBBM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Gin-inspeksyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang flood mitigation project sa San Isidro, Haro, Iloilo City. Kaupod sang Presidente sa Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan. Ang konstruksyon sang flood mitigating structure sa barangay ang ginpatuman sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Diyan man sa lihok sa Iloilo Lone District Representative Julian Jamjam Baronda, Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kag Assistant Regional Director Engineer Al Fruto sa Department of Public Works and Highways Region 6. Ginhibalo sang presidente ang estado sang proyekto. Samtang ginpangunahan naman ni PBBM ang inaugurasyon sa ginpamoderno nga Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago kag mas manami nga paluto sa Iloilo Fishport ang lauman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Lauman sa Iloilo Fishport Complex ang pagpatindog sang bag-o kag ginpanami nga paluto sa Iloilo Fishport. Pagkatapos ang inaugurasyon sang Fishport Complex sang August 13, lauman naman ang isa pa ka proyekto sa lugar. Ang pagpatindog sang paluto sa Iloilo Fishport agud mas mangin komportable kag manami pang pagkaon sang turista o kon bisita sa lugar. Sa iya nangin mensahe sa inaugurasyon sang complex, ginpahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ginpahibalo na siya ni Iloilo City Congresswoman Jamjam Baronda nga may ipatindog pa nga proyekto para sa kiosko sang paluto agud indi lang bagsakan sang isda ang Iloilo Fishport Complex kundi mangin tourist attraction pa sang syudad. Naibaloan niya ang Iloilo City ginkilala nga UNESCO City for Gastronomy. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga manghuguma sa Banwa sang Uton lakip sa mga benepisyaryo sa mga makinarya nga ginpanagtag sa Department of Agriculture. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye Pilipinas. sang balita. Lakip ang mga Farmers Association sa Banwa sang Uton, Iloilo sa mga nakabaton sa mga bagong nga makinarya sa pagpanguma halin sa Department of Agriculture. Ginbaton nanday Mr. Joel Sabio, Presidente sa Santa Clara Farmers Association, kag Mr. Eduardo Arnibal, Presidente sa Santa Monica Farmers Association, ang tig-isa ka harvester para sa ila asosasyon gikan sa DA. Mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kaupo si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nagpanguna sa distribusyon sa mga makinarya. Nagpasalamat si Sabio sa nabaton nga harvester nga sunod sa iya dako ang mabulig sa mga mangunguma nga miyembro sang ila asosasyon. Magluwas sa duwa, nagbaton man sang harvester ang Bita Sur Farmers Association, Kalamisan Farmers Association, kag Rizalian Farmers Association. Samtang nagpanagtagman ng DA sang corn shellers, hammer mills, forage shoppers, rice mills, kag 20-footer fiberglass boats. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Agriculture Western Visayas padayon ang pagpanagtag sang bulig para sa malapit 19,000 ka mga mangunguma nga naapektuhan sang habagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Padayon ang pagparantag ng suporta sa Department of Agriculture Western Visayas para mabuligan ang malapit 19,000 ka manguma sa riyon kapektado sa habagat nga ginpabaskog sa mga bagyo. Sino kay Engineer Jemmy Elida Jr. Chief sa DAW Climate and Environment sa Risk Management Section, lakib sa ginpalabot sa ahensya nga noy tuhay nga production support kaangay sa mga binhi sa dalom sa Philarize kag Alsef agud makalagas pa sa wet cropping season ang mga apektado nga mangunguma. Dugang Balilida,
Halos 70-80% sa mga apektado nga manguma ang nagatanong sang palay kag madamo sa maini ang nagasalig sa ilang pagpanguma sa tubig ulan. Bilang pagbanganda sa posibleng liwat nga pagluntad sa kalamidad, ginbarugyan ni ILIDA ang mga manguma nga mag-enroll sa registry system for basic sectors in agriculture o kon RSBSA. Nagbalugyan man si ILIDA sa mga lokal nga panguluhan nga gilayon nga mag-report online sa kahalitan sa ilatag sa nasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Habas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka konsehal sa sangguniang pangnusogin pakamalaot ang hindi pagtambong ni Iloilo City District Engineer Roy Pakanan sa Quadcom hearing. Pakanan ginapasuni nga ginkakas sa bilang district engineer sa kay Councilor Dilaliana. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, nagbabutyat sa pagkadismaya pila katapos sa sangguniang pangnusod sa hindi pagtambong ni Iloilo City District Engineer Roy Pakanan sa patawag na Quadcom hearing sang damdaglang may kangtanan sa pag-ibalo sa estado sa pila ka flood control project sa syudad sa Iloilo. Sa privilege speech ni City Councilor kag Majority Floor Leader Rex Sarabia, ginpayag sini nga na-offensya sa pagkwestiyon ni Pakanan sa otoridad sang konseho nga nagpatawag sang hearing. Para naman ni Councilor Romel Doron nga chairman sang Quadcom tiuna kuntani nga pamatian ang patag sang DPWH sa mga impormasyon nga luyag may baluan sa mga miyembro sang legislative body apang wala nagatubang ang opisyal. Nagapati naman sang Councilor Ninit Dilaliana kag City Councilor Johnny Yang nga nagakadapat aktuhan ang problema sa baha sa diin seryoso nga problema sa pumuluyo rason ng makabulig pathag ang DPWH. Samtang sa tunga sang sesyon ginkumpirma naman ni Councilor Dilaliana nga ginkakas na bilang district engineer sa Iloilo City District Engineering Office si Pakanan. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala gin pasugtan sa mayoriya sa Iloilo City Council nga magpatikayon sa privilege speech si City Councilor Shin Marie Mabilog may kangtanan sa inflation kapag sirado sa mga business establishments sa syudad sang Iloilo. Matapos ginbutuhan sa mga miyembro sa sanggunian, liwat na motion lost ang pangabay ni Mabilog. Suno sa mayoriya ng mga konsihal nga natalakay na sang konsihala ang topiko na hanungod sa real property tax kag hindi na kinahanglan pa nga ini ang liwaton o konsoliton pa sa iya nga privilege speech. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lalaki nga napatay sa banwa sang dingli nga ginkuhaan sang sample para sa rabies testing nagnegatibo sa rabies suno sa Iloilo Provincial Health Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Negatibo sa rabies ang sample sa lalaki gikan sa banwa sang Dingle, Iloilo nga nagtaliwan nga una gin suspetsyahan nga may rabies. Ini ang pahayag ni Dr. Rodney Labis, Head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office matapos nga nag-abot na ang resulta sa sample gikan sa Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM kag nagwa nga negatibo ini sa rabies. Ginklaro ni Dr. Labis nga ginkuhaan sang saliva sample ang lalaki bago nakapasar sa case definition sa surveillance system sa Department of Health nga suspected ini sa rabies. Madumduman nga nakabatsyag sang pananakit sang abaga kag tiyan sa Hulyo 12 ang 33 anyos nga lalaki, rason nga nagpakonsulta ini sa isa ka balay bulungan kag ginatagan sa bulong kag laboratory request. Sa Hulyo 17, liwat nga gindala sa ospital ang lalaki bangod pa dayon nga nag-eksperyensya sang pananakit sang tiyan kag abaga, nabudayan mag-inom sang tubig kag naka-eksperyensya na sang hallucination, irritability kag kabuday sa pagginhawa apang nagtaliwan sang gabi sang pareho nga adlaw. Bangod nga negatibo sa rabies, magahiwat ang Iloilo PHO sang investigasyon, kaupod ang ospital kag Dingle Local Government Unit agud makaruhan kung ano ang posibleng nga rason sa pagkamatay sang pasyente. Magahiwat mo sa koordinasyon ang PHO sa DOH para sa pagmari siyang data sa pasyente nga sa karon, yarapan na tag nga suspect rabies. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Barko nga BRP Miguel Malvar sang Philippine Navy nagdungka sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, nagdungka sa Iloilo City ang barko sa Philippine Navy nga BRP Miguel Malvar. Kaupod ang duwang pagid ka mga barko nga BRP Tomas Campo ag BRP Albert Mahini. Ang barko ang nagikan sa Palawan
kag lakip sa mga nagupod sa Joint Sea Patrol kaupo ng Estados Unidos sa area sa West Philippine Sea. Kabahin sa mga aktibidad agad proteksyonan ang kadagatan sakop sang punsod. Mismo si Executive Assistant Jay Treñas ay nagsugata kay Commanding Officer Captain Paul Ichinova kaupo ng ibang pa nga Navy officers sa giniwat nga arrival ceremony sa Fort San Pedro, Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Weekly clean-up drive sa siyudad sa Iloilo kada Sabado dapat nga mapasangkad pasuno sa Office of the Barangay Affairs. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, ginapanawagan sa Office of the Barangay Affairs na padayon ng pag-iwat sa weekly clean-up drive sa siyudad sa Iloilo agad makabili ng kalimpyo sa komunidad. Ginapabaskog man ang youth-led initiatives na nagatuyo magpadayon sang kalimpyo pagkatapos ng clean-up activities. Sa rekomendasyon sa monitoring team, dakugid ang mabulig sang Saturday citywide clean-up drive gagin patigayon sa 7 ka distrito sa syudad. Bugos nga nagupod ang 180 ka barangay sa clean-up drive sa nanigad nga Agosto 2 bilang kabahin sa environmental campaign sa syudad naging pangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Nagsugod ang Saturday clean-up drive sa Hulyo 12 sa San Juan Molo sa pagpanguna sang alkalde kaupo ng mga city councilors, barangay officials ug mga volunteers. Gin pasalamatan man sa Office of the Barangay Affairs ang tanan nga barangay kag mga volunteers sa ilang operasyon kag suporta sa clean-up drive. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka ang numero sa mga business permits sa gina-issue sa syudad sa Iloilo kada tuig halin sa 2021 to 2024 sa datos ng Business Permits and Licensing Division. Sang tuig 2021 may ara sang 16,180 ka mga business permit, 17,379 sang 2022, 18,927 sang 2023, 19,599 sang 2024. Para naman sa tuig 2025 as of July, naglabot na sa 17,857 na ginanauman nga malapawan ang records ng 2024 antes magtapos ang tuig. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, pamatuod ini nga hindi matuod nga madamo sang negosyo ang nagsirado halin sa tuig 2023 bangod sa pagsaka sang real property tax. Sa official BPLD records, sa 961 ka negosyo nga nagsirado sang 2024 kalabanan nga mga rason amo ang masunod. 128 diri ang may manubo nga sales kag income, 8 ang may high rental, 288 ang bankruptcy, kag 40 ang nag-end of contract, 118 naman ang closure of business, 145 ang nag-change ang business name, 35 ang apektado sa pandemic, 72 ang health issues, kag mayara naman sing 61 kaiban nga mga personal reasons. Nagtaas man ang business tax collection kada tuig sa diin na record ang 638.7 million pesos sang tuig 2022, 754.5 million pesos sang 2023, kag 875.1 million pesos sang tuig 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ika-22 nga BHW Congress sa 5th Distrito ginhiwat sa Banwas ang Balasa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye isang balita ni Marian Grace Ereñeta. Ginhiwa sa munisipalidad sa Balasan, Iloilo, ika-22 nga barangay health workers o kung BHW Congress sa 5th Distrito. Ginabi-abi ng Balasan Mayor Filomeno Ganzon kag Municipal Health Officer Dr. Nazarino Deli ang masobra 2,000 ka BHO gikan sa tanan nga munisipalidad sa 5th District. Tinutuyo sa kahiwatan nga sa ulugon ang delegasyon sa mga BHO sa pagdala sa mga importanteng health services palapit sa kada panimalay. May ginhiwat ng Zumba session, quiz bee, pageant competition kag recognition sa mga madugay na nga nag-alagad bilang BHW. Samtang gipasalig naman ni Dr. Rodney Labis, Head sa Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office, ang padayon nga commitment sa probinsya sa pagcapacitate sa mga BHW agud mapasiguro ang dekalidad nga health services. Yarak man sa kahiwatan si Iloilo Board Member Doc Dal Tupas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasobra 80,000 ka grades 1, 4 kag 7 nga learners target nga hatagan sang MRTD kag HPV booster doses
sang Iloilo Provincial Health Office ay waton nga school-based immunization. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Miriam Grace Ereñeta. Target sang Iloilo Provincial Health Office nga hatagan sa measles, rubella o kon MR, tetanus, diphtheria o kon TB, kag human papilloma virus o kon HPV vaccine booster doses ang masobra 80,000 ka mga grades 1, 4 kag 7 learners sa probinsya sa hiwaton nga school-based immunization o kon bakuna eskwela. May masobra sa 27,000 ka grade 1 kag masobra sa 36,000 nga grade 7 learners ang target nga hatagan sang MR vaccine kag TB vaccine nga kontra sa measles, rubella kag tetanus, diphtheria. Ang measles o kon dipdas isa sa ginakabig nga contagious disease sa kalibutan. Ang sintomas sini amo ang mataas nga hilanat, rashes, ubo kag eye infection. Pwede man ini makaresulta sa komplikasyon kaangay sa pneumonia, ear infection, pagkabulag, severe diarrhea kag swelling of brain. Ang rubella naman o kon makaiha isa ka acute kag highly contagious nga viral infection. Samtang may masobra 17,000 naman nga grade 4 nga babae nga learners ang target nga hatagan sang HPV booster doses ang probinsya. Hiwaton ang paghatag sang booster doses sa mga bulan sang Agosto tubtob Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Gindala sa Department of Trade and Industry Iloilo ang ila advocacy campaign towards strengthen services o kon acts sa barangay Lampaya. Katuyuan sini nga mapabaskog ang mga lokal nga negosyante, maduso ang consumer awareness kag makabukas sa mas madamong oportunidad sa mga manguma ka magagmay nga business owners. Lakip sa mga ginpatpat sa aktibidad ang tuhoy sa mga oportunidad sa pagpanguma, turismo kag industriya. Nanuhay-tuhay nga MSME support, kinamatarong kag responsibilidad sa mga konsumidor, kag financing program para sa mga entrepreneur. Pinagi sa Axe Caravan, hatagan sang kahigunan ang DTI Iloilo nga mas mapakilala pa sa kabarangayan ang ila managapanguna nga programa kag serbisyo. Radyo Pilipinas News. Regional Coconut Techno Forum ginhiwat sa probinsya sang Guimaras. Radyo Pilipinas Report. Sa balita ni JP Yerbas. Naghiwat sa Regional Coconut Techno Forum ang marinal nga opisina sa Agricultural Training Institute ng Philippine Coconut Authority sa Cebu, Guimaras. Ang aktibidad ginpasakupan sa 50 ka manguma sa lubi sa Guimaras. Lagi sa mga ginpatpat sa forum ang tuhoy sa mga programa sa gobyerno para sa mga coconut farmer, pati na ang nagkalain-lain nga teknolohiya sa produksyon sa lubi. Sa paghiwat sa aktibidad, ginalauman ng madugangan panghibalo kag ideya sa mga manguma angot sa mga oportunidad sa lubi. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Munisipyo sa Hordan, Guimaras, patahumon sang lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita ni Paul Tarosa. Bukas kag mas mainabiyabihon nga munisipyo para sa mga residente, bisita kag mga turista. Ini ang perspective nga ginpakita sang lokal nga panguluhan sang Hordan, Guimaras may kangtanan sa patigayon nga improvement kag pagpatahom sang municipal grounds. Ang pag-unveil sang plano ang ginpangunahan ni Hordan Mayor John Edward Gando kaupo ng Municipal Engineering Office. Katuyuan sang proyekto nga sa pagpatahom sang municipal grounds, mas malapad nga lugar ang magamit kung may mga importante nga kahiwatan sa Banwa. Ang nasambit nga proyekto kabahin man sa pagpanghanda sang Banwa para sa Foundation Day na hiwaton sa December 2025. Magluwas sa improvement kag pagpatahom sang municipal grounds, magapatindog man ang Banwa sang bag-o nga multi-purpose building. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. May panganumdum ang Banwa sa Malay sa probinsya sa Aklan para sa mga nag-operate sa water sports activities sa isla sang Boracay nga mag-secure sa authority to operate. Sunod sa Malay LGU, sugod Agosto 25 sining tuig, ini na pagtugutan ng mga operators sa pag-operate sa mga water sports sa isla kung wala sang ATO. Lakip sa mga water sports activities sa Boracay, ang island hopping kag helmet diving. Ipangabay man sa Banwa ang mga operators na kompletuhon ang dokumento agud malikawan ang mga pinalidad. Radyo Pilipinas News. Formal na ginlunsad sa Department of Environment and Natural Resources ang Philippine Biodiversity Strategy and Action Plan sa Iloilo City. Ang paglunsad ng pangunahan ni DNR Regional Director Raul Lorilla nakabahin sa mga aktibidad sa 32nd Philippine Biodiversity Symposium na nagapadayon sa Central Philippine University, ang PBSAP, na human kasunod sa malapnagon nga konsultasyon kag dialogo
sa Biodiversity Management Bureau kag magaserbe nga roadmap sang pungsod sa biodiversity conservation santo man sa pangkalimutanon nga target. Kasunod sa launching ginalauman ang serye sa mga regional cluster consultation workshop para mas mapalapnag ang kaundan sa PBSAP kang mapabaskog ang pagbinuligay kaupod ang nanuhay-tuhay nga sektor. Lakip sa kaundan sa PBSAP 2024-2040 ang tuloy sa assessment ng biodiversity status, integration sa national development, policy kag governance, strategic actions kag stakeholder involvement. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:26 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Tagin nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Huwebes, Agosto 14, tuig 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat kid sa mga nagaupod sa aton siniya nga Facebook live sa aton sini nga programa. Good morning kay Ma'am Annabel Pitinglay, kay Sir Jerel Arca, EDC Inyon nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kada ako naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Junel Maclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon. Mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon. Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila is yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, it can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa rehiyon. One Region, One Health. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.